Si Rina, isang mag-aaral sa high school na kilala sa kanyang pagiging tahimik, ay papunta sa paaralan nang harangin siya ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniporme ng pulis. Inakusahan siya ng paglabag sa batas trapiko at mabilis na humingi ng i-areglo upang ayusin ang problema. Ngunit sa isang di pangkaraniwang kahinahunan, matigas na tumanggi si Rina, kinuwestiyon ang legalidad ng kanilang ginagawa. Uminit ang pagtatalo hanggang sa mag-init ang ulo ng isa sa mga peking pulis, si Berto. Sinigawan niya si Rina, itinulak hanggang sa matumba, at naglakas loob na itutok ang kanyang baril sa mismong mukha ng dalagita. Naging mapanganib ang sitwasyon sa pag-aakalang matatakot si Rina. Ngunit taliwas sa inaasahan, hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Rina. Sa loob lamang ng ilang nakamamatay na segundo, kumilos ang dalagita ng may pambihirang bilis. Inagaw niya ang baril ni Berto at pinatumba ang lalaki sa isang iglap. Ang iba pang mga peking pulis na sumubok-sumugod ay hindi rin umubra. Isa-isa silang lahat ay pinabagsak ni Rina gamit ang mga teknik sa martial arts na tumpak at epektibo. Iniwan silang lahat na halos hindi makagalaw sa sakit sa ibabaw ng semento. Ang buong aksyon niya ay lihim na nai-record ng isang nakatagong kamera. Mula sa cellphone ng isa sa mga salarin, natuklasan ni Rina ang isang nakakakilabot na ebidensya. Dose-dose ng mga larawan ng iba pang mag-aaral sa high school, kasama ang kanilang mga ruta pauwi, na nagpapahiwatig ng isang mas malaking sindikato ng krimen. Hindi nagtagal, isang itim na SUV na walang plaka ang dumating at kinuha ang mga salarin na ngayoy nakahandusay. Ibinigay ni Rina ang lahat ng ebidensyang natagpuan niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa paaralan na parabang walang nangyari, nag-iwan ng isang malaking katanungan, sino nga ba talaga si Rina, ang mag-aaral sa high school na kayang baligtarin ang sitwasyon sa isang kisap mata? At ano ang susunod niyang gagawin sa lihim na kanyang natuklasan? Si Rina ay isang mag-aaral na kasalukuyang nasa ika-11 baitang sa isa sa mga pampublikong mataas na paaralan sa isang maliit na bayan sa Rizal, ang Sta. Marcela. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay, kilala siya bilang isang indibidwal na tahimik at matalino. Dahil sa kanyang pagiging hindi palakibo, si Rina ay naninirahan kasama ang kanyang ina, sumusunod sa pang-araw-araw na gawain tulad ng karaniwang teenager. Ngunit may isang katangian si Rina na nagpapaiba sa kanya mula sa mga kaedad niya. Noong umagang iyon, kasabay ng unti-unting pagtaas ng araw na nagbibigay liwanag sa mga sulok ng maliit na bayan kung saan nakatira si Rina at ang kanyang ina, isang pamilyar na ritual sa umaga ang muling naganap. Sa mainit na kusina, ang bango ng sinangag at itlog ay nagsimulang pumuno sa hangin. Habang si Rina ay naghahanda para sa pagpasok sa paaralan, tapos na siyang mag-almusal, nakasuot na ng kanyang uniforme at handa nang umalis sakay ng kanyang scooter. Rina, marahang tawag ng kanyang ina, ngunit may tonong puno ng pag-aalala. Lumingon si Rina mula sa pintuan, tinitigan ang kanyang ina na nag-aayos ng mesa. Opo, Nay, maikling sagot ni Rina, gaya ng dati, walang gaanong ekspresyon. Lumapit ang kanyang ina, pansamantalang itinigil ang kanyang ginagawa. Tinitigan niya ng mabuti ang kanyang anak. Anak, huwag ka nang dumaan sa maliit na likuan na iyon, ha? Nagkaroon ng sandaling katahimikan na para bang tinitimbang ng ina ang susunod niyang sasabihin. Narinig ko sa marami, delikado raw doon ngayon. Maraming hindi magandang nangyayari roon. Tumango ng marahan si Rina, isang tugon na sapat na para sa kanyang ina. Sige po, Nay. Sa pangunahing daan na lang ako dadaan, sabi niya. Bagamat sa loob-loob niya ay mayroon na siyang ibang plano, palagi niyang hinahanap ang pinakamabilis at pinakatahimik na ruta. At ang maliit na likuan na iyon ay nag-aalok ng pareho. Mumiti ng bahagya ang kanyang ina, nakahinga ng maluwag sa sagot ng kanyang anak. Mag-iingat ka sa daan, anak. Muling habilin ng ina, kumakaway habang inaabot ni Rina ang susi ng kanyang scooter. Aalis na po ako, tugon ni Rina. Lumabas siya patungo sa kanyang scooter. Para bang ang babala ng kanyang ina ay isang hanging dumaan lamang na hindi kailangang masyadong pansinin. Pinaandar ni Rina ang makina ng kanyang scooter. Isang mahinang ugong ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Pinihit niya ang throttle at umarangkada na ang kanyang scooter palayo sa kanilang bakuran. Lumilipad ang kanyang isipan, tinitimbang kung susundin ang payo ng ina o ang sariling kutob. Ang pangunahing daan ay mas ligtas, walang duda,
ngunit mas matrapik at mas matagal. Sa kabilang banda, ang maliit na likuan na ipinagbawal ng kanyang ina ay nangangako ng mas mabilis at mas tahimik na daan. Laging ugali ni Rina na kalkulahin ang kahusayan at ngayong umaga, napakahalaga ng oras. Masyado lang sigurong nag-aalala si inay, bulong ni Rina sa sarili, na para bang binibigyang katwiran ang desisyong malapit na niyang gawin. Isa pa, hindi ko kailangang matakot. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Isang matibay na paniniwala ang pumasok sa kanyang isipan. Ilang minuto ang lumipas, sa sangandaan na dapat sana ay magdadala sa kanya sa ligtas na ruta, biglang iniliko ni Rina ang manibela ng kanyang scooter. Sa halip na dumiretso sa karaniwang daan, itinuro niya ang kanyang scooter patungo sa maliit at tahimik na likuan. Ang ugong ng makina ng kanyang scooter ay tila naging kaisa-isang tunog na sumasabay sa matapang na hakbang ni Rina. Pakiramdam niya ay wala siyang dapat ikabahala. Ang daan na iyon ay mas episyente, at sa kanyang isipan, hindi niya kailangang matakot sa anumang banta na ibinabala ng kanyang ina. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang taong nakakaramdam na hawak niya ang buong kontrol sa kanyang mga desisyon. Kalmadong nagpatakbo si Rina sa maliit at tahimik na likuan, ninanamnam ang bilis na hindi niya makukuha sa pangunahing kalsada. Ang tahimik na kapaligiran ng umaga at ang mayayabong na puno sa gilid ng daan ay lumikha ng isang ilusyon ng kapayapaan. Naramdaman niyang tama ang kanyang naging desisyon na ang pag-aalala ng kanyang ina ay isang maliit na balakid lamang. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nagambala. Mula sa malayo, sa gitna ng makitid na daan na sapat lamang para sa isang sasakyan, natanaw ni Rina ang anino ng ilang tao. Habang papalapit ang kanyang scooter, unti-unting luminaw ang mga detalye. Ilang lalaking nakasuot ng kumpletong uniforme ng pulis ang nakatayo sa gitna ng daan. Ang isa sa kanila, ang pinakamatipuno at may matigas na mukha, ay maihawak na isang karatula. Ang malalaking pulang letra sa karatula ay malinaw na nababasa kahit mula sa ilang metro ang layo, checkpoint. Agad na binagalan ni Rina ang takbo ng kanyang scooter. Kumabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Checkpoint, bulong niya sa sarili. Sa ganitong daan, impossible. Sinubukan niyang mag-isip ng mabilis, naghahanap ng butas o daan para makatakas. Ngunit masyadong makitid ang daan. Siya ay natrap. Isang lalaking nakauniporme, nakalaunan ay makikilalang si Berto, ang humakbang pasulong. Itinaas niya ang kanyang kamay, sumisenyas na huminto si Rina. Hinto, sigaw niya na may mabigat na boses. Hinihiling na huminto ka at ipakita ang kumpletong mga dokumento ng iyong sasakyan. Itinigil ni Rina ang kanyang scooter sa mismong harapan nila. Huminga siya ng malalim, tinitigan isa-isa ang mga mukha ng mga lalaking nakauniporme. Mayroong kakaiba sa kanilang mga tingin, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Muling nagsalita si Berto, sa pagkakataong ito ay may bahagyang mas mapanuring tono. Bilisan mo, nasaan ang iyong lisensya at rehistro ng sasakyan? Sa isang kontroladong kilos, bumaba si Rina mula sa kanyang scooter. Hindi siya nagmamadali. Bawat galaw niya ay tila sinadya at puno ng kalkulasyon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet, inilalantad ang kanyang mukha na walang labis na ekspresyon. Humakbang siya pasulong, tumayo ng tuwid sa harap ni Berto, ang lalaking nagbigay ng utos. Si Berto, na may mapan-intimidating na tingin, ay naghintay na magsalita si Rina o magpakita ng anumang senyales ng takot. Ngunit ang nakita lamang ni Berto ay isang mukha na kalmado, masyadong kalmado. Walang bahid ng takot, walang pagkabalisa, tanging isang pares ng mga mata na tumititig pabalik na may patag at matalas na tingin. Nasaan na ang mga papeles mo? Tanong ni Berto, bahagyang tumaas ang kanyang boses, marahil ay nagtataka sa tugon ni Rina na malayo sa kanyang inaasahan. Bilisan mo, ibigay mo ang lisensya at rehistro mo. Nanatiling tahimik si Rina sandali, nakatitig kay Berto nang hindi kumukurap. Sa kanyang isipan, sinusuri niya ang sitwasyon, pinagmamasdan ang bawat detalye mula sa uniforme, kilos, hanggang sa ekspresyon ng mukha ni Berto at ng kanyang mga kasama. May mali. Ang katahimikan ni Rina ay lalong nagpainip kay Berto. Hindi ka ba nakakarinig, sigaw ni Berto, nagsisimula ng mawala ng pasensya. O baka wala kang papeles? Huwag mong sayangin ang oras namin dito.
Nanatiling kalmado si Rina. Ang kanyang patag na mukha ay hindi nagbago. Para bang ang mga banta at sigaw ay hangin lamang na dumadaan. Ang di pangkaraniwang kahinahunan ni Rina ay nagdulot ng kaunting pagtataka kay Berto at sa kanyang grupo. Ngunit sinubukan nilang itago ang pagtatakang iyon sa likod ng kanilang mababangis na mukha. Matapos tumayo si Rina ng tuwid na may nakalilitong kahinahunan, nagsimulang magbato ng mga akusasyon si Berto at ang kanyang mga kasama. Isa sa kanila, isang payat na lalaki na may tusong tingin, ay lumapit at itinuro ang scooter ni Rina. Malinaw na lumalabag sa batas ang motor mo, sabi niya na may mapanuring tono. Walang standard na side mirror, masyadong maingay ang tambutso, at parang lumabag ka sa traffic sign kanina. Nakikinig ng mabuti si Rina sa bawat akusasyon. Ngunit, walang kahit katiting na pag-aalala ang mababaka sa kanyang mukha. Alam niya na ang kanyang scooter ay nasa maayos na kondisyon at sumusunod sa pamantayan. Ang mga akusasyon ay gawa-gawa lamang. Para maiwasan ang mahabang proseso, pwede nating ayusin dito na lang, dugtong ni Berto, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglabas siya ng isang maliit na kwaderno, nagkukunwaring nagsusulat. O gusto mong sumama sa amin sa presinto? Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumugon si Rina, hindi sa takot, kundi sa isang matalas na tanong. Paumanhin po, sir, sabi niya ng mahinahon, ngunit may diin sa kanyang tono. Bago po natin pag-usapan ang anumang paglabag, nasaan po ang opisyal na mission order ninyo? Ang tanong ni Rina ay biglang nagpatahimik kay Berto at sa kanyang mga kasama. Nagkatinginan sila, na para bang hindi inaasahan na isang mag-aaral sa high school ang maglalakas loob na magtanong ng ganoon. Si Berto, na kanina isinusubukang panindigan ang kanyang otoridad, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkabalisa. Hindi kailangang malaman ng isang bata ang tungkol sa mission order, sigaw niya, sinusubukang ilihis ang usapan. Hindi mo iyan problema. Ngayon, mamili ka. Sasama sa presinto o ayusin dito. Hindi na tinag si Rina. May karapatan po akong malaman, sagot niya, kontrolado pa rin ang kanyang boses. Bilang isang mabuting mamamayan, may karapatan akong makita ang lehitimong mission order para sa checkpoint na ito. Paano ko po matitiyak na kayo ay tunay na mga alagad ng batas? Nagsimula ang debate. Si Berto, na kanina'y pinipilit na maging mahinahon, ay nagsimula ng mag-init ang ulo. Namula ang kanyang mukha at ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumitaw. Makinig ka, ineng, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na daan. Hindi mo ito problema. Bata ka lang. Huwag mo kaming subukang turuan. Humakbang siya pasulong na para bang gustong takutin si Rina. Ang mainit na debate sa gitna ng tahimik na daan ay umabot sa sukdulan ng tuluyang maubos ang pasensya ni Berto. Ang kanyang mukha ngayon ay mukhang mabangis. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hoy, tama na, sigaw ni Berto. Ang kanyang boses ay tumusok sa pandinig. Sinabi ko na, hindi mo ito problema. Ngayon, tumabi ka. Nang walang babala, mabilis na humakbang si Berto. Ang kanyang malaking kamay ay itinaas at buong lakas na itinulak si Rina. Ang tulak ay biglaan at malakas, dahilan upang mawala ng balanse ang katawan ni Rina. Bago pa man makatugon si Rina, nagsagawa ng sunod na atake si Berto. Isang suntok ang ipinakawalan niya patungo kay Rina, na naglalayong patumbahin siya at tapusin ang paglaban ng matigas na ulong dalagita. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumagsak si Rina sa sementadong kalsada. Ang kanyang scooter na nakaparada sa malapit ay bahagyang umuga dahil sa impact. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa magaspang na ibabaw ng kalsada ay malinaw na narinig sa katahimikan ng umaga. Naging tensyonado ang sitwasyon. Ang ibang peking pulis na nakasaksi ay nakatayo lamang, na para bang nasisiyahan sa nangyari. Inakala nilang daing ng sakit, marahil ay iiyak, o kahit man lang magpapakita ng senyales ng kahinaan si Rina. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Hindi naglabas ng kahit anong tunog si Rina. Hindi siya dumaing sa sakit. Mabilis niyang itinukod ang kanyang mga kamay at itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati kalmado, ngayon ay nagbago. Ang pares ng mga matang iyon ay matalim na tumitig kay Berto. Ang tingin niya ay puno ng higit pa sa galit.
May talas, kalkulasyon at nakatagong panganib. Si Berto, na nakatayo sa ibabaw ni Rina, ay panandali ang humisi, iniisip na tapos na ang paglaban ni Rina. Ngunit agad na nawala ang ngiting iyon. Ang malamig at matalim na tingin ni Rina ay nagdulot ng kaunting kilabot kay Berto. Mayroong mali, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa reaksyon ng mag-aaral na ito. Hindi ito reaksyon ng isang batang natatakot. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ha, sigaw ni Berto, sinusubukang takpan ang kanyang pag-aalinlangan. Sinabi ko na sayo, isa ka lang mahinang bata. Ngunit ang sumunod na nangyari ay labas sa inaasahan ni Berto. Sa isang kilos na halos walang kahirap-hirap, itinukod ni Rina ang kanyang katawan gamit ang dalawang braso. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, agad siyang tumayo. Ang kanyang uniforme ay bahagyang nadumihan ng alikabok mula sa semento. Ngunit hindi iyon nakabawas sa mapanghamong impresyon ng kanyang tindig. Tumayo siya ng tuwid, nakatingin ang diretso kay Berto, na para bang hinahamon pabalik ang lalaking nakauniporme. Walang takot, walang pagsuko, tanging isang nag-aalab na tiwala sa sarili. Si Berto, na nakitang tumayo muli si Rina at, higit sa lahat, tinititigan siya ng ganoon katalim, ay naramdamang nasaktan ang kanyang amor proprio. Ang lakas ng loob mo, sigaw niya. Ang kanyang mukha ngayon ay pulang-pula dahil sa galit at kahihiyan. Sino ka sa akala mo? Ha? Huwag kang magbiro sa amin. Isa sa mga kasama ni Berto ang humakbang, sinusubukang pakalmahin si Berto. Tama na, Berto, sobra na yan. Ngunit hindi pinansin ni Berto ang kanyang kasama. Nasa sukdulan na ang kanyang galit. Ang paglaban at kahinahunan ni Rina ay itinuring niyang isang insulto. Hindi niya ito matanggap. Hinding-hindi. Umuwal si Berto at sa isang mabilis na kilos, dinala ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Hinugot niya ang kanyang armas, isang maitim na pistola, at walang pag-aalinlangang itinutok ito sa mismong mukha ni Rina. Ang dulo ng baril ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa noo ni Rina, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Simula pa lang ito, bata, bulong ni Berto. Ang kanyang boses ay puno ng banta. Ngayon, malalaman mo ang kahihinatnan ng paglaban sa amin. Ngunit kahit na may baril na nakatutok sa kanyang mukha, hindi na tinag si Rina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Berto, sa baril, sa maliit na galaw ng mga kalamnan sa kamay ni Berto. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Tila nagyelo ang hangin sa kanilang paligid, nag-aabang sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi na tinag si Rina. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok kay Berto, sa kanyang armas, sa bahagyang kislap sa mga mata ng lalaki. Sa loob ng isang segundo, ang kanyang isipan ay gumana ng may pambihirang bilis, pinoproseso ang bawat detalye, ang posisyon ng kamay ni Berto, ang anggulo ng pagkakahawak sa baril, maging ang diin ng daliri ni Berto sa gatilyo. Sa loob ng maraming taon, ang pagsasanay na itinanim sa kanya ay naghanda sa kanya para sa mga sandaling tulad nito. Ang sandali kung saan ang buhay ay nakasalalay sa isang perpektong tugon. Sa tingin mo matatakot mo ako? Sa wakas ay lumabas ang boses ni Rina, hindi sa tono ng takot, kundi sa isang nakakakilabot na kahinahunan. Mayroong isang bagay sa kanyang intonasyon na nagparamdam kay Berto na para siyang nakaharap sa isang pader, hindi sa isang mag-aaral sa high school. Umabot sa sukdulan ang galit ni Berto. Akmang susuntok na siya, o marahil ay gagawa ng mas malala pa. Manahimik ka, sigaw niya, handa nang ilabas ang kanyang pagkadismaya. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, ang sumunod na nangyari ay isang serye ng mga kilos na napakabilis, kaya't halos hindi masundan ng mata. Bago pa man matapos ni Berto ang kanyang banta, bago pa man niya makalabitan ng gatilyo, kumilos na si Rina. Hindi ito isang padalos-dalos na kilos, kundi isang atake na kinakalkula ng may nakamamatay na katumpakan. Sa pambihirang bilis, sinunggaban ni Rina ang pulso ni Berto na maihawak ng baril. Isang malakas na haltak, isang hindi nakikitang pagpihit sa pulso. Ang baril ay bumitaw sa pagkakahawak ni Berto na may tunog na clack nang bumagsak sa semento. Ngunit hindi doon tumigil si Rina. Walang tigil, itinulak niya si Berto ng buong lakas, ginagamit ang momentum upang patumbahin ang malaking lalaki. Nawala ng balanse si Berto, natumba, at sa isang iglap, bumagsak siya sa kalsada, walang magawa.
Ang tunog ng kanyang hirap na paghinga ay narinig sa gitna ng biglaang katahimikan. Ang mga kasama ni Berto ay natigilan lamang, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Berto, sigaw ng isa sa kanila, isang lalaking maskulado na may tatoo sa mukha. Siya ang unang kumilos, puno ng galit at pagkagulat. Anong ginawa mo, bata? Nang walang utos, ang lalaking may tatoo at isa pa niyang kasama ay sabay na sumugod. Sugurin niyo, sigaw ng lalaking may tatoo sa kanyang kasama. Huwag nating hayaang makatakas. Pareho silang sumugod kay Rina, sinusubukang palibutan siya mula sa dalawang panig. Inihagis ng lalaking may tatoo ang kanyang kamao, patungo sa ulo ni Rina, habang ang kanyang kasama ay sinubukang sipain ang kanyang mga binti upang patumbahin siya. Akala nila ay madali nilang matatalo si Rina. Ngunit nagkamali sila. Hindi nataranta si Rina. Ang kanyang mga kilos ay tuloy-tuloy at episyente. Para bang bawat atake ng kalaban ay kanyang inaasahan. Sa pambihirang bilis, ibinagsak ni Rina ang lalaking may tatoo sa lupa. Narinig ang isang malakas na tunog na blag nang bumagsak ang katawan ng lalaki sa semento, napadaing siya sa sakit, hirap huminga. Nagulat ang kanyang kasama, ngunit sinubukan pa ring ituloy ang kanyang atake. Hindi pa tapos sa dalawang iyon, biglang lumitaw ang dalawa pang lalaki mula sa likod ng mga palumpuong sa gilid ng daan. Hindi malaman kung saan sila nagtatago. Silang apat ngayon ay nakapalibot kay Rina. Hulihin niyo siya, sigaw ng isa sa mga bagong dating. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi nila inaasahan na isang dalagita ang makapagpapatumba kay Berto. Ang banta ay lalong naging totoo. Ngunit handa na si Rina. Pinagmasdan niya ang apat na lalaking nakapalibot sa kanya, sinusuri ang kanilang posisyon at kilos sa isang iglap. Walang salita, gamit lamang ang kanyang mga kamay, nilabanan niya sila isa-isa. Ang kanyang teknik sa martial arts ay hindi pangkaraniwan. Bawat kilos ay kombinasyon ng katumpakan, kahinahunan at nakamamatay na kahusayan. Hindi siya nagsasayang ng lakas. Bawat pag-ilag, pagsangga at kontra-atake ay ginawa ng may tumpak na kalkulasyon. Mabilis na mga suntok at nakamamatay na sipa ang kanyang pinakawalan na nagpatumba sa mga lalaki at napadaing sila sa sakit. Isa-isa silang bumagsak, walang magawa laban sa hindi inaasahang lakas ni Rina. Ang mga lalaking nakauniporme gayon ay nakahandusay at walang magawa sa semento. Ang kanilang mga daing ang pumuno sa katahimikan ng maliit na likuan. Tumayo si Rina sa gitna nila, tumingin sa paligid, sinisigurong wala nang natitirang banta. Ang kanyang paghinga ay regular pa rin, na para bang ang insidente kanina ay isang umagang ehersisyo lamang. Yumuko siya sandali, inayos ang bahagyang gusot sa kanyang uniporme. Tapos na, bulong niya sa sarili. Walang ekspresyon ng tagumpay, tanging kasiyahan mula sa isang natapos na gawain. Ngunit hindi pa tapos ang trabaho ni Rina. Alam niyang may mas mahalaga pa kaysa sa pagpapatumba sa mga salarin na ito. Mula sa likod ng kanyang balikat, sinulyapan niya ang kanyang backpack na nakalatag malapit sa kanyang scooter, sa mismong lugar kung saan niya ito inilagay bago ang insidente. Isang maliit na detalye na marahil ay hindi napansin ng mga salarin. Lumapit si Rina at kinuha ang kanyang bag. Hindi niya ito agad isinukbit. Sa isang napakakinis at sanay na kilos, kinapa ng kanyang kamay ang isa sa mga maliliit na kompartimento sa loob ng bag. Doon, nakatago ng maayos, ay isang maliit na kamera na kasing laki ng hinlalaki. Ang indicator light nito ay kumikislap ng berde, senyales na ito ay nagre-record mula pa kanina. Ito ay maaaring maging isang matibay na ebidensya, bulong ni Rina. Naalala niya kung paano niya laging binubuksan ang kamera tuwing dumadaan siya sa mga rutang sa tingin niya ay delikado o kahina-hinala, isang ugali na itinanim sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay. Ang buong dramatikong aksyon na iyon, mula sa sandaling itinutok ni Berto ang baril hanggang sa bawat tumpak na kilos ni Rina na nagpapatumba sa apat na lalaki, ay lihim na nae-record. Ang kamera ay naging isang tahimik na saksi sa insidenteng hindi dapat nangyari sa isang mag-aaral sa high school. Ang recording ay hindi lamang patunay ng kalupitan ng mga peking pulis, kundi isang pagpapatunay din sa pambihirang kakayahan ni Rina na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging tahimik. Ngumiti ng bahagya si Rina. Isang ngiti na bihirang makita habang pinapatay niya ang kamera at maingat na itinatago ito muli.
Matapos tiyakin na lahat ng salarin ay talagang walang magawa at ang kanyang kamera ay ligtas na nakatago, lumapit si Rina sa isa sa mga peking pulis na nakahandusay, na ang kamay ay sinusubukang abutin ang bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang kanyang mukha sa sakit. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Rina na maihalong takot at galit. "Huwag kang gagalaw," utos ni Rina na may mahinang boses ngunit puno ng otoridad. Yumuko siya, hindi para tumulong kundi para may hanapin. Walang pag-aalinlangan, mabilis na gumalaw ang kanyang kamay, hinahanap ang bulsa ng pantalon ng lalaki. Walang gaanong paglaban. Sa wakas, natagpuan ng kanyang daliri ang hinahanap. Isang cellphone. Mukhang ordinaryong cellphone lang ito. Ngunit alam ni Rina na mayroong kakaiba. Ito ay isang kutob na hinasa niya mula sa maraming taon ng pagsasanay. Mahinahon niyang binuksan ang cellphone. Ipinakita ng screen ang mga standard na icon ng API. Ngunit alam ni Rina na may isang lihim na pinto doon. Iginilid-gilid niya ang screen, nag-type ng isang serye ng komplikadong code, isang kombinasyon ng mga numero at simbolo na hindi malalaman ng karaniwang tao. "Anong ginagawa mo?" bulong ng lalaki, sinusubukang iangat ang kanyang ulo. "Cellphone ko yan, wala kang karapatan." Hindi sumagot si Rina. Ang kanyang buong atensyon ay nasa screen ng cellphone. Matapos ang ilang mabilis na pagpindot, isang nakatagong folder ang biglang lumitaw sa gitna ng mga karaniwang API. Ang folder ay walang malinaw na pangalan, isang malabong simbolo lamang. Pinindot ito ni Rina. Nang bumukas ang folder, ang laman nito ay nagpadilim sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa emosyonal na pagkagulat, kundi dahil sa matalas na pagsusuri sa impormasyong ipinakita. Doon ay nakatago ang dose-dosenang mga larawan ng mga mag-aaral sa high school mula sa iba't ibang paaralan. Mga larawang kinuha ng lihim. Bawat larawan ay may kasamang nakakakilabot na detalye, ang kanilang pang-araw-araw na ruta pauwi, kumpleto sa oras at tiyak na lokasyon, at mga personal na tala tungkol sa kahinaan o ugali ng mga mag-aaral. Hindi ito ordinaryong checkpoint, bulong ni Rina, malamig ang kanyang boses. Iginilid niya ang screen, tinitingnan isa-isa ang mga mukha ng mga mag-aaral na naging target. Mayroong nag-aalab na galit sa loob niya. Ngunit itinago niya ito ng mabuti. Isa kayong sindikato ng mga mangingikil. Ang lalaking hawak ni Rina ang cellphone ay nanahimik. Namutla ang kanyang mukha. Alam niyang nabunyag na ang kanilang lihim. Sila ay mga target ng isang organisadong pangingikil, isang madilim na network na ginagamit ang takot ng mga mag-aaral para sa pansariling kapakinabangan. Napagtanto ni Rina na hindi lamang niya pinigilan ang isang peking checkpoint, natuklasan niya ang isang bagay na mas malaki at mas nakakatakot. Hawak pa rin ni Rina ang cellphone ng isa sa mga peking pulis na nakahandusay. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga nakakakilabot na detalye tungkol sa dose-dosenang mga mag-aaral sa high school na target ng sindikato ng pangingikil. Ang impormasyong ito ay masyadong mahalaga para baliwalain, masyadong mapanganib para itago sa sarili. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang isipan, hindi dahil sa emosyon lamang, kundi dahil sa pagkaunawa sa lawak ng krimen na kanyang natuklasan. Hindi lang ito peking checkpoint, bulong ni Rina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Alam niya na hindi niya maaaring ibigay ang ebidensyang ito sa kung sinuman. Ang network na ito ay tila organisado at mailakas ng loob na mag-operate ng hayagan sa mga kalsada. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kinuha ni Rina ang sarili niyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Ito ay isang simpleng aparato na lagi niyang dala. Mabilis niyang binuksan ang kamera ng kanyang cellphone at nagsimulang i-record ang kalagayan ng mga salarin na ngayon ay nakahandusay at walang magawa. Pagkatapos, inirecord din niya ang laman ng nakatagong folder na kanyang natagpuan sa cellphone ng peking pulis, sinisigurong malinaw na naitala ang bawat detalye. "Anong nire-record mo?" bulong ng isa sa mga salarin na may malay pa, sinusubukang gumalaw ngunit masyadong mahina. Hindi siya pinansin ni Rina. Matapos i-record ang lahat ng kailangan, agad siyang lumipat sa messaging API. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen, nagtatype ng isang maikli, ngunit siksik na mensahe. Inilakip niya ang video recording mula sa kanyang nakatagong kamera,
pati na rin ang ilang mga screenshot ng data ng mga target ng pangingikil sa cellphone ng salarin. Kasama nito, isinama rin niya ang eksaktong lokasyon kung nasaan sila ngayon gamit ang EIT feature ng kanyang cellphone. Ipinadala niya ang mensahe sa isang kontak na may napakadipang karaniwang pangalan, Agila Negatibo 17. Walang personal na pangalan, walang formal na pagbati, isang code lamang. Ang kontak na iyon ay isang lihim na linya ng komunikasyon na itinuro sa kanya matagal na para sa mga emergency at sensitibong impormasyon. Malapit na silang dumating, bulong ni Rina. Pagkatapos ay ibinulsa niya muli ang kanyang cellphone at tinitigan ang mga salarin na umuungol sa semento. Alam niya na sa senyales na kanyang ipinadala, ang gulong ng hustisya, o kahit man lang isang espesyal na operasyon, ay malapit ng umikot. Ginawa na niya ang kanyang bahagi. Hindi nagtagal matapos ipadala ni Rina ang senyales sa kontak na Agila Negatibo 17. Ang maliit na likuan, na kanina'y tahimik maliban sa mga daing ng mga salarin, ay nagsimulang mapuno ng ingay. Mula sa malayo, narinig ang ugong ng isang sasakyan na papalapit. Hindi ito ordinaryong sasakyan, kundi ang mabigat na tunog ng isang EFI. Ano yun? Bulong ng isa sa mga peking pulis na bahagyang may malay. Nanliit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang direksyon ng tunog. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang mukha. Para bang lumitaw mula sa manipis na hangin, isang malaking itim na SUV ang biglang lumabas sa likuan. Ito ay isang Toyota Fortuner na mabilis ngunit kontrolado ang takbo. Ang kakaiba, ang sasakyan ay walang anumang plaka. Huminto ito ilang metro mula sa pinangyarihan. Ang makina nito ay mahina pa ring umaandar. Halos sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng AC. Tatlong lalaking nakasibilyan, lahat ay may maikling buhok at matipunong pangangatawan, ang bumaba mula sa sasakyan. Sila ay kumilos ng may pambihirang kahusayan, walang paligoy-ligoy o maraming salita. Ang kanilang mga kilos ay sabay-sabay, organisado, at may tiyak na layunin. Hindi sila ordinaryong mga pulis. "Sino kayo?" sigaw ni Berto, na ngayon ay bahagya ng makagalaw. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi siya pinayagan ng sakit sa kanyang buong katawan. Isa sa mga lalaking may maikling buhok, ang pinakamatangkad sa kanila, ay tinitigan lamang si Berto na may patag na tingin. Agila Negatibo 17, bulong niya, halos hindi marinig. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga salarin. Nang walang anumang salita, mabilis at propesyonal nilang hinuli ang mga salarin. Agad na ikinabit ang mga posa sa mga pulso ng mga peking pulis. Walang gaanong paglaban dahil ang mga salarin ay masyado nang mahina para labanan ang sanay na grupo. "Siya ang tumawag sa amin," sabi ng matangkad na lalaki, itinuturo si Rina. Ang kanyang boses ay patag, ngunit may tono ng pagkilala. Tumango si Rina. Lumapit siya at ibinigay ang cellphone ni Berto na naglalaman ng nakatagong folder. "Lahat ng data ay nandito," sabi ni Rina. Ang kanyang boses ay kalmado. May listahan ng mga target na mag-aaral, mga ruta pauwi at mga personal na tala nila. Inirecord ko rin ang pangyayaring ito. Tumango ng maikli ang lalaking may maikling buhok, kinuha ang cellphone ng walang pasasalamat. Tiningnan niya sandali ang laman ng cellphone at isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. "Magaling, Rina." Tinitigan niya si Rina na may tingin ng respeto, na para bang nakikipag-usap sa isang kasamahan, hindi sa isang mag-aaral sa high school. Habang abala ang grupo mula sa itim na fee sa pag-secure sa mga salarin na ngayon ay nakaposas na, nagsimulang marinig ang ingay mula sa malayo. Ang mga residente sa paligid na nakarinig ng kaguluhan at nakakita sa pagkakaroon ng isang hindi kilalang sasakyan na walang plaka, ay nagsimulang magdatingan. Ang pag-uusisa at pag-aalala ay mababakas sa kanilang mga mukha. Dahan-dahan silang lumapit, sinusubukang unawain kung ano talaga ang nangyayari sa karaniwang tahimik na likuan. "Ano po ito, sir?" sigaw ng isang residente, sinusubukang makita ng mas malinaw. "Bakit may ganitong sasakyan? Anong nangyari sa mga taong iyan?" Ang lalaking may maikling buhok na namumuno sa grupo mula sa SBU ay agad na humakbang pasulong, hinarap ang dumaraming residente. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matigas, hindi nagpapakita ng kahit katiting na pag-aalala. "Wala po ito, sir, ma'am," sabi niya na may malinaw at nakakakumbinsing boses.
Ito po ay isang maliit na aksidente lamang na naasikaso na namin. Walang dapat ikabahala. Sumenyas siya sa kanyang mga kasamahan na bilisan ang proseso ng pag-alis sa mga salarin. Agad na isinakay ang mga salarin sa itim na sasakyan, palayo sa mga matang mapanuri ng mga residente. Nagpatuloy ang lalaki, kontrolado na po ang sitwasyon. Hinihiling po namin na bumalik na kayo sa inyong mga gawain. Bubuksan na po muli ang daan na ito. Bagamat maraming residente ang nag-uusisa pa rin at nagbubulungan, ang paliwanag ng lalaki, kasama ang presensya ng isang propesyonal at mabilis na grupo, ay sa wakas ay nagpaalis sa mga tao. Bumalik sila sa kani-kanilang mga bahay, may mga tanong pa rin sa kanilang isipan, ngunit hindi na naglakas loob na magtanong pa. Samantala, si Rina, na bahagyang lumayo sa mga tao, ay tiningnan ang kanyang braso. May maliit na sugat sa kanyang siko, isang gasgas mula sa pagbagsak sa semento nang itulak siya ni Berto. Hindi malala, isang gasgas lamang. Kinuha niya ang bote ng tubig mula sa kanyang bag, nagbuhos ng kaunting tubig sa kanyang palad, at mahinahong nilinis ang sugat sa kanyang siko. Walang daing, walang ekspresyon ng sakit. Ayos ka lang, tanong ng lalaking may maikling buhok, lumapit kay Rina. Ayos lang po ako, sagot ni Rina. Ang kanyang tingin ay kalmado. Gasgas lang. Mabuti, tumango ang lalaki. Maaari ka nang bumalik. Ayos na ang lahat dito. Tumango si Rina. Hinigpitan niya ang strap ng kanyang backpack, pinaandar ang kanyang scooter, at nang hindi na lumingon pabalik sa mga salarin na ngayon ay dinala na palayo, dahan-dahan siyang umalis. Nagpatakbo siya patungo sa paaralan. Para bang walang nangyari. Para bang noong umagang iyon ay walang peking checkpoint, walang matinding labanan, at walang pagbubunyag ng isang sindikato ng krimen. Para sa sinumang makakakita sa kanya, siya ay isang ordinaryong mag-aaral sa high school na nahuli sa pagpasok. Dumating si Rina sa gate ng paaralan hindi nagtagal. Ipinarkada niya ang kanyang scooter sa karaniwang lugar sa gitna ng hanay ng mga sasakyan ng ibang mga mag-aaral. Ang gwardiya na sumalubong sa kanya ay hindi nagpakita ng kakaibang ekspresyon, tanging ang kanyang karaniwang ngiti. Magandang umaga, Ma'am Rina. Medyo huli ka yata ngayon, bati ni Mang Budi, ang gwardiya ng paaralan, nang may kabaitan. Tumango ng bahagya si Rina. Opo, Manong. Nagkaroon lang po ng kaunting aberya sa daan, kalmadong sagot niya. Para bang ang aberya na tinutukoy niya ay isang ordinaryong traffic o na flat na gulong. Hindi niya binanggit ang tungkol sa peking checkpoint, labanan, o lalo na ang isang sindikato ng krimen. Ah, ganoon ba? Sige, pumasok ka na. Nagbell na, sabi ni Mang Budi, walang anumang hinala. Naglakad si Rina patungo sa kanyang klase, dumaan sa mga pasilyo na nagsisimula ng tumahimik. Ang ilang mga kaibigan na nakasalubong niya ay bumati lamang ng maikli o tinitigan siya ng may pagtataka dahil sa kanyang pagkahuli. Rina, himala, late ka, tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan, si Bea, nang magkasalubong sila sa harap ng klase. May inasikaso lang, maikling sagot ni Rina. Ang kanyang mukha ay patag, walang bakas ng tensyon o pagod. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin, malinis ang kanyang uniforme, maliban sa isang bahagyang mansa sa kanyang siko na nilinis na niya. Ah, okay, sagot ni Bea, hindi na nagtanong pa, sanay na sa matipid na sagot ni Rina. Sa paaralan, muling naging isang ordinaryong mag-aaral si Rina. Pumasok siya sa klase, binati ang guro na nagsimula na ng aralin sa isang magalang na tango, at umupo sa kanyang upuan. Inilabas niya ang kanyang mga aklat, binuksan ang libro sa physics, at nagsimulang magbasa ng may buong atensyon. Walang sinuman ang nakakaalam, kahit katiting, na noong umagang iyon ay tinalo niya ang 4 na matatandang lalaki. Itinuring siya ng mga guro bilang isang huwarang mag-aaral na tahimik. Kilala siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang matalinong babae na misteryoso. Maging ang gwardiya ay hindi naghinala na ang dalagitang kanyang binati ay isang taong kasasali lang sa isang mapanganib na insidente at nagbunyag ng isang network ng krimen. Nakaupo si Rina sa klase, binuksan ang kanyang libro, at muling nalunod sa katahimikan. Para bang ang pambihirang umaga na iyon ay hindi kailanman nangyari. Habang si Rina ay muling nakisalamuha sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa paaralan, nagkukunwaring walang pambihirang nangyari, nagsimulang umikot ang gulong ng hustisya sa ibang lugar.
Dinala ng grupo ng mga operatiba mula sa itim na SBU ang mga Peking pulis sa isang military intelligence safe house. Dinala sila sa isang espesyal na interrogation room, malayo sa ingay at atensyon ng publiko. "Sino kayo?" Sigaw ng isang investigador kay Berto, na ngayon ay nakaposas at nakaupo sa silya ng interogasyon. Namamaga pa rin ang kanyang mukha dahil sa labanan kay Rina. "Kidnapping to. Mga pulis kami." Isang matipunong lalaking nakaitim na suit, na tila pinuno ng investigasyon, ay tinitigan lamang siya ng malamig. "Talaga ba?" bulong niya. "Tingnan natin kung gaano kayo kapulis." Nagsimula ang interogasyon ng may mataas na intensidad. Ang mga Peking pulis, na sanay na manakot, ngayon ay sila naman ang iniimbestigahan gamit ang mga teknik na mas propesyonal at nakakatakot. Pinilit silang ibunyag ang bawat detalye ng kanilang krimen. Kasabay nito, agad na sinuri ng isang digital forensics team ang data mula sa cellphone na isinuko ni Rina. Sila ay mga eksperto sa pagbawi ng mga nakatago at naka-encrypt na data. Hindi nagtagal, nagsimulang malantad ang katotohanan. "Nahanap na namin ang ebidensya, Commander," ulat ng isang forensic technician sa pinuno ng team. "Hindi lang ito Peking checkpoint o simpleng pangingikil. Sila pala ay isang napaka-organisadong sindikato ng mga Peking pulis. May mga recording ng pag-uusap, mga bakas ng money transfer, at kahit mga listahan ng mga bagong target. At hindi lang pangingikil, dagdag ng kanyang kasama. Ang data sa cellphone na ito ay nagpapahiwatig din ng hinala ng human trafficking. May ilang pangalan ng mga mag-aaral na itinala ng may napaka-espesipikong detalye, kabilang ang schedule at lokasyon ng sapilitang pagdukot. Hinampas ng pinuno ng team ang mesa. "Mga walang hiya," bulong niya. Hindi lang sila nanggugulo, kundi naglalagay din sa panganib sa buhay ng mga bata. Iproseso na sila agad. Batay sa mga hindi matututulang ebidensya na natagpuan, kabilang ang video recording mula sa nakatagong kamera ni Rina at ang data mula sa cellphone ng mga salarin, agad na itinakda ang kanilang legal na status. Ang mga Peking pulis na ito ay agad na dinala at ikinulong sa isang maximum security facility. Sila ay haharap sa mabibigat na kaso sa korte. Ang buong network at kanilang mga aktibidad ay mabubuwag lahat dahil sa katapangan ng isang tahimik na mag-aaral sa high school. Noong gabing iyon, matapos ang isang buong araw na pagganap bilang isang ordinaryong mag-aaral sa high school, nakaupo si Rina sa sala ng kanilang bahay, kasama ang kanyang ina. Isang tahimik na kapaligiran ang bumalot sa kanila, na pinupuno lamang ng mahinang tunog ng telebisyon mula sa kabilang silid at paminsan-minsang pag-uusap nilang dalawa. Hawak ni Rina ang isang libro, ngunit lumilipad ang kanyang isipan. Naaalala niya ang mga pangyayari noong umaga at ang impormasyong kanyang natuklasan. Alam niyang bagamat sa panlabas ay normal ang lahat, isang malaking bagay ang nangyari. "Kumusta ang eskwela mo ngayon, anak?" tanong ng kanyang ina na nagtatahi. "Walang problema?" Mumiti lamang ng bahagya si Rina. "Wala naman po, Nay. Ayos lang ang lahat." Pinili niyang huwag magkwento. Biglang nagambala ang katahimikan ng gabi mula sa labas. Ang tunog ng isang mabigat at kakaibang sasakyan ay narinig na papalapit. Hindi ito tunog ng ordinaryong sasakyan, kundi ang ugong ng isang sasakyang militar na hindi maipagkakamali. Ang tunog ay lalong luminaw at huminto sa mismong tapat ng bahay ni Rina. Itinaas ng ina ang kanyang ulo, kumunot ang noo. "Anong ingay yun, anak?" bulong niya, bahagyang nababahala. Lumingon si Rina sa bintana, nanliit ang kanyang mga mata. Nakilala niya ang tunog na iyon kahit matagal na niyang hindi naririnig ng direkta. Ang mga ilaw ng sasakyan ay maliwanag na tumutok sa kanilang pinto. Ilang sandali ang lumipas, kumatok sa kanilang pinto nang may matatag at may otoridad na ritmo. Tumayo ang ina upang buksan ang pinto. Ang kanyang puso ay puno ng pag-usisa at kaunting pag-aalala. Nang bumukas ang pinto, isang matikas na lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Nakasuot siya ng kumpletong uniporme ng militar, na maihanay ng mga medalya sa kanyang dibdib at ranggo ng 3 bituin sa kanyang balikat. Ang aura ng otoridad at kapangyarihan ay malakas na naramdaman mula sa kanya. Pumasok ang lalaki nang hindi na naghintay na paanyayahan. Ang kanyang matalas na mga mata ay agad na nakatuon kay Rina na nakaupo sa sofa. Hindi siya gaanong nagsalita, tinitigan lamang si Rina na may bahagyang ngiti na puno ng kahulugan,
isang ngiti na tila naglalaman ng libu-libong lihim at malalaking plano. Handa ka na ba? Sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may otoridad. Level 2 na tayo. Tinitigan siya ni Rina ng walang pagkagulat na para bang inaasahan na niya ang pagbisitang ito. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit may kislap ng pag-aabang sa kanyang mga mata. Ang ina, na nakatayo sa may pintuan, ay tumingin sa pagitan ng mataas na ranggong opisyal at ng kanyang anak, puno ng pagkalito at pagtataka. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa wakas ay nakapagsalita ang ina. Sino? Sino po sila? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa pagkalito at pagkabalisa. Tinitigan niya ang kanyang anak, naghahanap ng paliwanag. Ngunit nanatiling tahimik si Rina, nakatitig sa lalaki. Lumingon sandali ang lalaki sa ina ni Rina. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paumanhin, sabi niya na may tono ng paggalang. Ako si Mateo, ang dati mong asawa. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Rina. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng pagmamalaki. Ang pahayag na iyon ay nagpatigil sa ina. Mateo, ngunit ang kanyang boses ay napatigil. Alam niya kung sino si Mateo, ang kanyang dating asawa, ang ama ni Rina. Ngunit hindi niya kailanman inakala na lilitaw ang kanyang asawa na nakasuot ng unipormeng militar na may ganoon kataas na ranggo. At lalo na't may dala siyang napakamisteryosong mensahe para sa kanilang anak. Binaliwala ni General Mateo ang pagkalito ng kanyang dating asawa. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Rina. Alam kong nagtagumpay ka, anak, sabi niya, lumambot ang kanyang boses. Iniulat na ng agila ang lahat. Perpekto ang pagharap mo sa kanila. Tumango lamang si Rina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng buong pag-unawa. Ang general ng Special Forces ng Philippine Army, kasama ang lahat ng kanyang mga lihim at misyon, ay isang sentral na figura sa buhay ni Rina, kahit hindi pisikal na naroroon araw-araw. Ang kanyang papel sa buhay ni Rina ay higit pa sa isang ordinaryong ama. Siya ay isang mentor, isang tagapagsanay, isang komandante na humubog kay Rina upang maging isang individual na higit pa sa nakikita ng iba. Ang kanyang presensya noong gabing iyon ay hindi lamang isang pagbisita ng pamilya, kundi isang senyales, isang panawagan para sa isang bagong yugto na darating sa buhay ni Rina. Ang presensya ni General Mateo sa kanilang sala ay nagpaliwanag ng maraming bagay. Bagamat para sa ina ay nangingibabaw pa rin ang pagkalito, para kay Rina, ang ngiti at mga salita ng kanyang ama ay kumpirmasyon ng isang katotohanang matagal na niyang pinaninindigan. Mahinahong ipinaliwanag ni General Mateo ang kahulugan sa likod ng espesyal na pagkatao ni Rina. Mula pagkabata, simula ni General Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Si Rina ay sumailalim sa isang face training. Tinitigan niya ang kanyang anak at isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ordinaryong pagsasanay, anak. Tumingin ang ina ng hindi makapaniwala. Anong pagsasanay? Tanong niya, na para bang unang beses niyang narinig ito. Bata pa lang si Rina. Lumingon si General Mateo sa kanyang dating asawa. Patawarin mo ako kung may mga bagay akong hindi maikwento ng buo noon, sabi niya, may pagsisisi sa kanyang tono, ngunit mayroon ding katatagan ng isang sundalo. Ngunit ito ay para sa ating kabutihan, para sa seguridad ng bansa. Bumalik ang kanyang atensyon kay Rina. Mula pagkabata, sinangkapan ka na ng iba't ibang kasanayan. Mula sa mataas na antas ng martial arts na higit pa sa karaniwang sining ng pakikipaglaban, hanggang sa mga taktika ng kaligtasan sa iba't ibang kritikal na sitwasyon, paliwanag niya, na para bang binabasa ang isang kurikulum. Sinanay ka rin namin sa mga sopistikadong teknik ng paniniktik. Kung paano basahin ang sitwasyon, mangalap ng impormasyon, at magtago sa gitna ng karamihan ng hindi napapansin. At ang pinakamahalaga, patuloy ni General Mateo, naging maseryoso ang kanyang tono. Hinubog namin ang iyong mental na katatagan upang manatili kang kalmado sa ilalim ng pressure, gumawa ng mabilis at tamang desisyon sa pinakamapanganib na sitwasyon. Ito ay bahagi ng isang lihim na inisyatiba, isang ambisyosong programa na kilala bilang Proyektong Anino. Ipinaliwanag ni General Mateo na siya mismo, bilang bahagi ng programang iyon, ay personal na sinanay si Rina sa loob ng maraming taon.
Ang layunin ng programa ay lumikha ng isang bagong henerasyon ng mga hindi kilalang ahente na kayang makisalamuha sa sibilyang lipunan at epektibong harapin ang mga banta sa field nang hindi nagdudulot ng hinala. Si Rina ay hindi lamang kanyang anak. Siya ay isa sa mga pinakamahusay na prototipo ng lihim na programang ito. Isang buhay na sandata na hinubog upang mapanatili ang seguridad mula sa loob. Ang ina ay nakatitig lamang ng tahimik na pagtatanto kung gaano kalaki ang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng tahimik na pagkatao ng kanyang anak. Tinapos ni General Mateo ang kanyang paliwanag tungkol sa proyektong Anino, nag-iwan ng makapal na katahimikan sa sala. Ang ina ni Rina ay nakatulala pa rin, sinusubukang unawain ang lahat ng impormasyong kanyang narinig. Ngunit para kay Rina, ito ay kumpirmasyon sa kanyang pinagdaanan, at ngayon na ang oras upang makita ang epekto ng kanyang mga ginawa. Kaya, sa wakas ay nagsalita si Rina, binasag ang katahimikan, ang Peking checkpoint kaninang umaga. Tinitigan siya ni General Mateo ng may pagmamalaki. Anak, sagot niya. Hindi iyon pagsasanay, totoong pangyayari iyon. Dagdag pa niya, at hindi ka lang nakaligtas, nalampasan mo ang aming inaasahan. Hindi mo lang sila pinatumba, nagawa mong ibunyag ang isang malaking network sa likod nila. Ang impormasyong ibinigay ni Rina, lalo na ang data mula sa cellphone ni Berto, ay naging pangunahing susi sa pagbuo ng impormasyong nakuha sa interogasyon na isinagawa ng team sa safe house. Isang malaking operasyon ang inilunsad. Matapos naming makuha ang lahat ng data mula sa kanilang cellphone, kabilang ang kanilang network at listahan ng mga target, paliwanag ni General Mateo, agad na kumilos ang pulisya. Hindi namin maaaring hayaang magkalat ang ganitong uri ng sindikato. Agad na nagsimula ang isang malawakang operasyon ng paghuli. Ang mga grupo ng pulis na ngayon ay may tumpak na impormasyon tungkol sa lokasyon at pagkakakilanlan ng mga miyembro ng sindikato ay kumalat sa iba't ibang sulok ng lungsod at mga kalapit na lugar. Dose-dose ng mga Peking pulis na matagal nang nanggugulo sa mga mamamayan ay matagumpay na nahuli mula sa iba't ibang lokasyon. At ang dose-dose ng Peking pulis na iyon ay nasa kulungan na ngayon, patuloy ni General Mateo, may kasiyahan sa kanyang boses. Ang balita ng malawakang paghuli ay mabilis na kumalat at nakakuha ng malawak na atensyon. Ang media ay nag-unahan sa pagbabalita ng pagbuwag sa sindikato ng mga Peking pulis. Ang mga headline ay nakapaskil kung saan-saan, nagbabalita ng tagumpay ng mga otoridad sa pagpuksa sa krimen na matagal nang nagpapahirap. Sindikato ng mga Peking pulis na nambibiktima ng mga estudyante, binuwag ng ehis, sigaw ng isang headline sa telebisyon. Pagpupugay sa galing ng ating pulisya, komento ng isang resource person sa balita sa gabi. Sa wakas, nagagalak ang mga mamamayan sa pagkilos ng pulisya na durugin ang mga Peking pulis na matagal nang nanggugulo. Bumuhos ang papuri mula sa publiko, nagbabalik ng tiwala sa mga institusyon ng batas. Ang hindi nila alam, ang tunay na bayani sa likod ng tagumpay na ito ay isang tahimik na mag-aaral sa high school na nagngangalang Rina, na ngayon ay nakaupo lamang sa kanilang sala, nakikinig sa balita na parabang wala siyang kinalaman dito. Sa gitna ng ingay ng balita na pumupuri sa tagumpay ng pulisya sa pagbuwag sa sindikato ng mga Peking pulis, si Rina ay nasa ganap na katahimikan. Ang telebisyon sa sala ay nakabukas pa rin, nagpapalabas ng sunod-sunod na ulat tungkol sa malawakang paghuli na naganap. Ang mga komento ng pagmamalaki mula sa mga mamamayan at papuri mula sa mga analyst ay salit-salitang pumuno sa screen. Ang galing talaga ng mga pulis natin, sabi ng kanyang ina na nakaupo sa tabi ni Rina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa telebisyon. Sa wakas, magiging ligtas na ulit ang mga kalsada. Masayang-masaya ako, nak. Ngumiti lamang ng bahagya si Rina, isang ngiti na bihirang ipakita, ngunit naglalaman ng komplikadong emosyon na hindi masabi. Ang ngiting iyon ay hindi lamang ordinaryong kaligayahan. Mayroong kasiyahan mula sa isang misyon na natapos, pagkilala sa kanyang hindi nakikitang pagsisikap, at pag-aabang sa mga hamon sa hinaharap. Narinig niya ang papuri para sa pulisya. Ngunit alam niya kung sino ang tunay na arkitekto sa likod ng tagumpay na iyon. Opo, Nay, maikling sagot ni Rina. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa telebisyon patungo sa kanyang diary na lagi niyang dala. Lumalim na ang gabi at umakyat na si Rina sa kanyang silid. Umupo siya sa kanyang study table, binuksan ang diary na naging tahimik na saksi sa kanyang paglalakbay sa buhay.
Ang pluma sa kanyang kamay ay nagsimulang sumayaw sa papel, bumubuo ng mga salita na nagsasara sa isang kabanata at nagbubukas sa panibago. Mahinahon niyang isinulat ang bawat pangungusap, binubuod ang kahulugan ng kanyang pagkatao. Akala nila isa lang akong ordinaryong estudyante, isinulat niya. Pero hindi nila alam kung sino ang nagpalaki sa akin. Bawat guhit ng pluma ay isang refleksyon ng mahirap na pagsasanay, ng mga lihim na kanyang pasan, at ng dobleng pagkatao na kanyang ginagampanan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, pinagtitibay ang kanyang natatanging posisyon sa gitna ng mundong hindi niya lubos na pinili. Hindi ako ahente, hindi ako sundalo. Ako lang ay anak ng isang mandirigma. Ang pangungusap na iyon ay isang pagkilala sa pamanang dumadaloy sa kanyang dugo. Isang tadhana na humubog sa kanya upang maging ang taong siya ngayon. At sa huling linya, nang may buong determinasyon, isinulat niya ang deklarasyon na nagsisilbing perpektong pagtatapos sa kanyang kwento at panimula para sa susunod na misyon. At ngayon, ako naman ang tatayo sa kanilang larangan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang personal na talaarawan, kundi isang pangako, isang pahayag na si Rina ngayon ay handa